Kanina ko pa napapansin na galit ka sa akin at hinayaan ko lang yon, mahal ko. Mahal na mahal kita, Claire. Kinuha nito ang mga kamay niya at marahan nitong pinisil ang mga yon. Pero bakit kailangan mo magsinungaling kanina? Tinanong kita, bakit hindi mo sinabi ang totoo? Makikinig naman ako, Juan Miguel. Katanggap-tanggap ang rason mo, kaya hindi na ako galit. At naniniwala ako sa iyo, pero bakit kailangang umabot sa pagsisinungaling? Mas ginagawa mong komplikado ang sitwasyon ngayon. Napaluhan na naman siya. Gamit ang hinlalaki, inalis ni Juan Miguel ang mga luha niya. May rason din ako, kaya nagsinungaling ako. Nangako ako na hindi ko nalalapitan ang babaeng yon, but I had no choice. Claire, kailangan kong itagong pinuntahan ko si Asante para sa relasyon natin. Tama si Cruz. Disaster kapag nalaman mong totoo na hindi ko hayaan. Binigyan mo ako ng ikalawang pagkakataon at tatanawin ko yung utang na loob, kaya hindi ko magawang lukuhin ka. Please, maging maayos na tayo, Claire. Gusto kong bumalik tayo kung ano talaga tayo. At huwag mong hayaan na masira tayo ng dahil lang kay Asante. Mahal na mahal kita, Claire. Marahas siyang nagpakawala ng hangin sa bibig. Sige, maayos na tayo, pero sa susunod, magsabi ka para hindi ako mag-isip ng kung ano-ano. Akala ko niloko mo na ako. I'm sorry for thinking that, Juan Miguel. Mahal din naman kita pero minsan talaga gago ka Anya at sinundan yun ng tawa sa dulo. Gago pala ako Oo, matagal na. Natatawa niyang tugon. Gago pala nangingisin nitong saan. Sa kawalang ano-ano'y binuhat siya at marang inilapag sa kama. Akala ni Claire may gagawin ito, pero nagkamali siya. Napahalakak na lamang siya nang bigla siya nitong kilitiin. Ano ba, Juan Miguel? Stop! Nakikilita ko. Tumatawa niyang pigil dito. But he didn't stop. He continued tickling her. Stop, Juan Miguel, ang anak natin. Nang sabihin niya yon, huminto ito. Fuck, I forgot. Are you okay? Tumango siya. Yes, but next time, don't do that again. Understand? Yes, ma'am. Natutuwa na lamang si Claire dahil sa sinabi nito. Nagpatulong siya sa ritong makatayo na ginawa naman ito. Agad siyang lumapit sa closet at nagsimula na magbihis. Hindi na naman siya nahiya kay Juan Miguel kaya sa harap na siya nito mismo nagbihis. Simple lang suot niya. Na matapos magbihis at mag-ayos, lumabas na sila sa kwarto at bumaba sa unang palapag ng bahay. Nang makababa, dinako nila ang pinto palabas. Ayos na ba tayo, may prometida? Mayamay tanong ni Juan Miguel habang naglalakad sila. Oo, ayos na tayo. Next time, magsabi ka sa akin, sagot niya rito. Yes, ma'am. Tugon nito na tinawanan lang niya. Nang makalabas, sumakay na sila sa kotse. Binuksan pa ng isang gwardiya ang gate, kaya naman nagkaroon sila ng daan. Pinaandar na ni Juan Miguel ang sasakyan, palabas kalaunan ay pinaharurot na para makapunta sa pinakamalapit na supermarket. Dumaan muna pala tayo sa bangko, magwi-withdraw ako ng pera. Anya, why? Nakakunot ang noo niyang binalingas. Siya ni Juan Miguel, nakasalukuyang nakatingin ng diretso sa kalsada. Anong why? Siyempre, para may pera akong panggastos. Hindi naman lahat, iasa ko lahat sa'yo, di ba? Sa lahat ng pagkakataon, ay iasa sa'yo. May prometida, you don't need to do that, okay? May pera ako. I am not a gold digger. Wait, I didn't say that. It's just the same, Juan Miguel. Ay kung iasa lahat sa'yo dahil may pera naman ako. Kung titingnan ng iba, lalabas na hinuhututan lang kita. Kung sino man ang magsabi noon sa'yo, papatayin ko. What? Your mouth, Juan Miguel? Saway niya rito. Basta dumaan muna tayo sa bangko. Wala na kasi akong cash. Hindi na umimik si Juan Miguel sa kanya at parang may tampo ito na hindi niya mawari. Sunod-sunod na lang siyang napailing saka bumaling sa labas ng bintana para libangin ang sarili. Makalipas ang halos 20 minutos, nakarating na rin sila sa supermarket. Hindi na nila kailangang lumayo dahil sa tabi nito may bangko na. Ipinarada ni Juan Miguel ang kotse sa parking lot. Bumaba ito at umikot sa kanyang gawi, saka pinagbuksan siya nito. Umangat ang kamay ni Juan Miguel
Kaya wala siyang nagawa kundi hawakan yun. Inalalayan siya nitong makababa. May prometida? You don't need to do that. May pera naman ako. Huwag na natin pagtalunan to, Juan Miguel. Fine, it's your choice. But for me, it's fine kung hindi ka maglabas ng pera. Hindi na siya umimik pa. Naglakad na siya patungo sa bangko at nang makarating, kinuha na niya ang ATM card niya sa wallet. Ngunit gano'n na lamang ang palalaki ng mga mata niya nang hindi niya yun makita. Kinalkal niya pa yon sa wallet niya pero hindi niya ito makita. Dalawang card niya at parehas na wala yun doon. Her wallet is empty. What happened? Tanong ni Juan Miguel na mapansin itong aligaga siya. My card, nawawala yata, tugon niya. What? Call the bank and tell them your card is missing. Natigilan siya bigla nang may maalala siya. Nga pala nung isang araw, papasok na siya sa kwarto niya at saktong palabas ang daddy niya. She asked him kung ano ang ginagawa niya ron pero hindi ito sumagot. Marahil ay kinuha nito ang card niya. But why did he do that? It's her own money. Pinaghirapan niya yun. No need. Nasa kamay na yun ni daddy. Walang buhay niyang tugon. Saka naglakad na patungo sa supermarket na hindi naman kalayuan sa kanilang dalawa. What? That's yours, right? Yeah. Hayaan mo na. Magbabayad na lang ako. Anong babayaran mo? Sa grocery. Hindi naman dapat na ikaw lang Hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita nang idikit ni Juan Miguel ang hintuturo sa mga labi niya. Psst, don't say that. I will pay everything and you don't need to worry about it. Okay? At wala akong babayaran. Wala kang babayaran. Ako nang bahala sa lahat. Sigurado ka ba? Tanong niya rito. Tumango ito. Yes, I am serious. Thank you, Juan Miguel. Kung hindi lang kinuha ni Daddy yung card ko, baka hindi tayo umabot sa puntong ito, she said and hugged him tight. I'm a millionaire. Don't you know that? Kahit hindi ako magtrabaho, may pera ako. That's good to know. You're such a lucky guy, but it doesn't mean you will spoil me. No, don't do that to me because I know there is always a limitation. Juan Miguel just kissed her forehead. Makalipas ang ilang segundo, nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang sa makapasok sila sa supermarket. Kumuha si Juan Miguel ng cart at tinulak yun. Pumunta na sila sa mga section kung anong wala sa bahay. Nilalagay nila lahat, lagay lang sila ng lagay at hindi na nila namamalayan na 2 cart na ang gamit nila. Umabot din ng 2 oras ang pamimili nila. Of course, Juan Miguel paid it. Nagulat na lang si Claire dahil sa binayaran nito sa 2 cart na mga grocery. Halos 50,000 na agad ang nagastos nito. Matapos mailagay sa lagayan ang mga grocery, dinala na ni Juan Miguel ang mga yun sa kotse at may mga tumulong ditong taga-supermarket. Gusto man niyang tumulong pero hindi siya nito hinayaan dahil baka raw mapagod siya. Matapos mailagay sa compartment ang lahat ng mga pinamili, pumasok na sila sa sasakyan. Are you hungry? Tanong ni Juan Miguel. Yes, gusto kong kumain ng pizza. Pizza? Tanghali na, may prometida. Ayaw mo bang kumain ng ganon? O ayaw mo bang kumain ng kanin tayo? Ayaw ko, I feel like masusuka ko lang yun. Okay, fine. May gusto ka bang puntahan after nating kumain? Home. Simple niya sagot. Tanging tango lang ang naisagot ni Juan Miguel sa kanya bago nito pinaandar ang sasakyan patungo sa malapit na restaurant. Mas gustong manatili ni Claire sa bahay kaysa maggala. Actually, gusto niya mag-shopping dahil matagal-tagal na rin niyang hindi nagagawa yun. Pero nagkataon naman ni Piso ay wala siya. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa restaurant. Bumaba na sila sa sasakyan at pumasok sa restaurant. She ordered small pizza while Juan Miguel ordered a soft drinks as if he's not hungry. Hindi ka ba gutom? Nope. So, ako lang kakain ng pizza? Yes, and isa pa, kahit gutom ako, hindi ako kakain ng pizza. I hate that food. Bakit naman? Ang sarap kaya ng pizza, lalo na kapag may pineapple. No way. I hate pizza. Yeah, pero mas hate ko ang pizza na may pinya. That sucks. It's
Delicious, putol niya rito. Napailing na lamang si Juan Miguel at hindi na siya sinagot. Maya-maya pa'y dumating na ang order nila, kaya naman kumain na siya. Si Juan Miguel naman ay nakatingin sa kanya habang iniinom ang ini-order nitong Coke. Tinawanan lang niya ito at dahil hindi niya naubos ang pizza, inuwi na lang niya dahil 2 slice pa lang. Busog na agad siya. Nang makauwi sila, pumasok na si Claire sa bahay. Samantalang si Juan Miguel ang nagpasok ng mga pinamili nila. Katulong ang 3 gwardya. Habang papasok si Claire, biglang nagring ang cellphone niya sa bag, kaya mabilis niyang kinuha yon. It's her mom. Ma'am, napatawag ka po. Kumusta ka anak? Are you okay? Yes ma'am, ayos naman po ako. Ikaw po, kumusta ka po? Si daddy, kumusta? We're both okay. Napatango siya hanggang sa maalala niya yung card niya. Ma'am, kinuha ba ni daddy yung card ko? Magwi-withdraw sana ako kaso hindi ko naman nakita sa wallet ko. Anak, pagpasensyahan mo ng daddy mo. At oo, nasa daddy mo yung card mo. Pinigilan ko siya pero hindi naman siya nagpapigil. I'm sorry anak, papadala na lang kita ng pera. No need ma'am, I'm okay. You don't need to worry, okay? Are you sure? Yes ma'am. Okay sige, I have to go. Minsan pumasyal ka sa restaurant ko. Sure ma'am, tugon niya rito. Hindi na umimik ang mami niya kaya pinatay na niya ang tawag. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa salas. Ngunit gano'n lang ang gulat niya na may makitang matandang babae na abala sa pagpupunas ng mga base. Manang Tina! Humarap ito kay Claire. Claire, nandiyan ka na pala. Nakangiti itong sabi sa kanaglakad palapit sa kanya. Si Manang Tina nga, but what is she doing here? Manang Tina, ano pong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Claire sa matanda na makalapit ito sa kanya. Kasi gusto kitang makasama anak, huwag kang mag-alala. Alam naman ng daddy at mami mo na nandito ako. Pinayagan nila ako para may makatuwang ka at para na rin mapagsilbihan kita. Ningingitin itong sagot. Po, Manang Tina, hindi ka na dapat pumunta rito dahil kaya ko po namang kumilos. At isa pa, Juan Miguel sir. Buntis ka, Claire, at iniisip lang kita. Hayaan mo na ako rito, parang ayaw mo na ako yatang kasama rito. Manang Tina, don't think that. Simulat sa pool, ikaw lang naging yaya ko, kaya masaya ko na nandito po kayo. Ang akin lang po, how about mommy and daddy? Sino na po ang magsisilbi sa kanila? Nag-hire sila ng bagong kasambahay, sagot nito. Ganun po ba? Kung maayos nga lang kami ni daddy, baka nandun kami ni Juan Miguel. Huwag mo nang isipin ang daddy mo, Claire. Magpalakas ka para sa anak mo. Sinabihan ako ni Ma'am Betty na alagaan ka kahit nandyan pa si Juan Miguel. Si daddy po, ano pong ginagawa? Nag-iinom po ba siya gabi-gabi? Bago sumagot ang matanda, hinawakan nito ang isa niyang kamay at hinila siya patungo sa couch. Umupo ito. Kaya naman umupo rin siya na may pagitan sa isa't isa. Hindi lang gabi-gabi, Claire. Araw-araw rin. Naging lasinggiro na yata yung daddy mo. Simula nang mawala ka sa bahay. Tapos minsan, nag-aaway silang dalawa. What? Bakit kailangan umabot sa ganung punto, Manang Tina? Bakit hindi na lang tanggapin ni daddy na maayos na kaming dalawa ni Juan Miguel? Marahil naninibago ang daddy mo, Claire. Dahil nung una, hindi ba't maayos na kayo, pati sila ni Juan Miguel, maayos na rin? Marahil hindi na pinagkakatiwala ng daddy mo ang binata dahil sa nagawa niyang kasalanan sa iyo. Pero hayaan mo, lilipas din ang sama ng loob niya. Naway dumating ang panahon na maging maayos ng lahat katulad nun, Claire. Namiss kong manood ng mga vlog mo. Huli ka yatang gumawa, ilang buwan na ang nakalipas. Kung wala nga lang pong problema, baka hindi ako tumigil manang. Pero sana nga po bumalik na sa dating lahat. By the way, kumain na po ba kayo? Oo, Claire, bago ako umalis, kumain muna ako. Nginitian lang niya ang matanda. Maya-maya pa'y dumating si Juan Miguel na may ngiti sa mga labi. Welcome here, Manang Tina. Masiglang wika nito. Salamat Juan Miguel at hinayaan mo ako manatili rito para pagsilbihan ko kayo. Walang anuman, hindi naman ako tatanggi dahil malapit ka kay Claire kaya pumayag na ako. Anong pumayag, Juan Miguel? Nakakunot noong singit ni Claire. Mi prometida. Umupo ito sa tabi niya at niyakap siya patagilid. I called your mom earlier.
I asked her kung may kilala siyang maid tapos sinabi niyang si Manang Tina na lang kasi gusto kanya makasama. I agreed. Akala ko nga maghahanap pa ako pero hindi na pala. Hindi mo sinabi sa akin, Anya. Sige, maiwan ko muna kayong dalawa riyan. Pupunta lang ako sa kusina para ayusin ang mga pinamili nyo. Manang Tina, kami nang bahala riyan. Sigaw niya nang magtatakbo ito patungo sa kusina. Ako na Claire, pabalik nitong sigaw. Napakibit balikat na lang siya at hinayaan na matanda. Malakas pa naman si Manang Tina, kaya hinahayaan niya. Kapag alam niyang hindi nito kaya, pipigilan niya ito dahil minsan talaga makulit ito. Gusto nito palaging nagtatrabaho. Naawa na siya rito dahil matanda ito ng patanda. I love her, pabulong na wika ni Juan Miguel. I love her too, Juan Miguel. She became my yaya before. That's why I agreed to your mother na siya na lang ang kunin kasi alam kong malapit siya sa puso mo. Thank you, Juan Miguel. Nakangiti niya sabi. Akyat mo na ako ha, maliligo ako at malagkit na ako. Sige, mag-iingat ka sa pag-akyat. Susundan ko si Manang Tina, tutulungan ko siya. Tumango lang siya bilang tugon. Umakyat na siya samantalang nagtungo na si Juan Miguel at pinuntahan si Manang Tina na alam niyang abala ngayon. Nang makarating sa kwarto, pumasok agad siya sa banyo at hinubad ang lahat ng suot, saka nagsimulang maligo. Dahil nakaligo na naman siya kanina, mabilis lang siyang naligo. Nakatuwalya siyang lumabas ng banyo at lumapit sa closet. Saka naghanap ng masusuot. Pero bigla niyang naalala na may damit pala siya sa guest room. Naalala niya na nung unang beses niyang pumunta rito sa guest room siya natulog at may mga damit siya ron. Agad na lumabas si Claire sa kwarto nila ni Juan Miguel at tinungo ang guest room na ilang hakbang lang ang layo sa kwarto nila. Nang marating, hinawakan niya ang seradora at pinihit yun. Napakingiti siya nang bumukas yun. Pumasok siya agad at nilapitan ang closet. Nang buksan niya yun, may nakita siyang mga damit. Kumuha siya ron ang isusuot niya. Nang makakuha, lumapit siya sa kama at inilapag doon ang hawak. Hinubad niya ang suot na tuwalya pero sa hindi sinasadya, nabitawan niya yun. Napailing si Claire at kinuha yun. Lumuhod siya sa kapinulot yun. Ngunit bigla na lang siyang natigilan na may mapansin sa ilalim ng kama. Nagtataka niyang kinuha yun at gano'n na lang ang palalaki ng mga mata niya na makita kung ano yun. It's an underwear. Oh, not ordinary. It's a tibak. Bakit nagkaroon ng tibak dito? Hindi naman siya nagsusuot nito. Biglang kumabog ang dibdib niya. Mayroon na namang hindi tama. Hindi ito kanya kaya sigurado siyang pag-aari ito ng ibang babae. Kumulo ang dugo niya. Galit na galit siya na hindi niya mawari. Dali-dali siyang nagbihis at nang matapos, garal-garal siyang lumabas ng guest room. Dala ang tibak na nakita sa ilalim ng kama para itanong kay Juan Miguel. Niloloko ba siya nito? Ginagawa ba siya nitong tanga? Pwes, hindi na ito tama. Sigurado talaga siya na hindi niya pag-aari ang ganitong klaseng underwear. Bakit naman siya magsusuot nito? Pababa na sana siya sa hagdan na makita niya si Juan Miguel na umakyat. Tumigil na siya at hinintay ito. Nakangiti pa ito. Hindi ba nito nahalata na galit siya? Damn this man. Ano bang klaseng tao ito? Bakit ba ayon tong sabihin ang katotohanan na hindi talaga siya dito mahal? Ayos lang na umamin ito sa kanya basta wag lang siyang magmukhang tanga. Mahal mo ba talaga si Claire? Natigilan na lamang si Juan Miguel sa ginagawa ng magsalita si Manang Tina. Ibinaba niyang hawak sa nakangiti itong hinarap. Yes, Manang. Manang Tina, I love Claire. Bakit niyo po naitanong? Gusto ko lang makasiguro, iho. Ayaw kong maranasan ni Claire ang naranasan niya nung nakaraan. Araw-araw at gabi-gabi na lang siyang umiiyak. Sana wag ka nang magloko para hindi na yun mangyari kay Claire. Masakit para sa aming makitang nasa ganong sitwasyon si Claire. Mabait siyang bata, iho, kaya nakakapanibago na makikita mong ganon siya. Umaasa ko na hindi na maulit yun. Nangako na po ako kay Claire, Manang Tina. Yung nangyari noon, hindi ko po sinasadya. Wala ako sa sarili noon, kaya nakuha ni Asante ang loob ko. And now, hindi na niya yun magagawa sa akin. Gagawin ko ang pangako ko at hindi ko bibigawin si Claire. Mahal na mahal ko po siya, Manang.
Sana nga, masaya kaya yung walang problema. Mas masarap magsama na maayos kayo at mas masarap ding kumpleto ang pamilya. Hindi pa man nanganganak si Claire pero sigurado